Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang kwento natin ngayon ay isang krimen na nangyari at naging usap-usapan nga sa buong Pilipinas at maging sa ibang parte ng mundo. Ang kwentong ito ay tungkol sa nangyari sa isang flight attendant na nasawi ng bisperas ng bagong taon. At talakayin nga natin ang naging update sa naging takbo ng kasong ito. At ito nga ang kwento ng Christine Dacera case. Exactly 6 in the morning, and the date today is 20th of June 2020 on a Saturday. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt signs are switched off. Habang abala nga ang karamihan na sumalubong sa selebrasyon ng papasok na taong 2021 at magpaalam nga sa taong 2020 kung saan nangyari ang pandemya, isang insidente ang nangyari sa isang hotel. At imbis nga nakasiyahan, isang trahedya ang nangyari sa isang hotel room sa Makati at isang babae ang nawala ng buhay. Ang biktima nga ay isang flight attendant na nag-check-in sa hotel kasama ang 11 mga lalaki. At eksaktong January 1, 2021, nang idineklara nga ang flight attendant na wala ng buhay. Ating ang balikan kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng room 2209 sa City Garden Grand Hotel. Ang babae nga sa ating kwento ngayon ay si Christine Angelica Faba Dacera, 23 years old. April 13, 1997 nang ipinanganak si Christine sa bayan ng General Santos City sa Mindanao. Si Christine ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. Ang ama ni Christine ay si John Nestor at ang kanyang ina naman ay si Sharon Rose. Taong 2008 hanggang 2013, nag-aral si Christine sa Heritage Academy of the Philippines. Para sa kanyang kolehiyo, nag-aral naman ang dalaga sa University of the Philippines sa Davao City at kumuha nga ng kursong Bachelor of Arts in Media Arts. At ang dalaga nga ay nagtapos bilang cum laude. Pagkatapos mag-aral, nagtrabaho nga si Christine ng 2 taon bilang marketing associate sa isang mall. Taglay ng dalaga ang natural na ganda at tangkad na pang beauty queen. Kaya naman, hindi katakataka na nanalo si Christine bilang first runner-up sa Miss Silka Davao ng taong 2017. Sumali din si Christine sa Mutya ng Davao at tinanghal nga bilang isa sa mga finalist ng pageant. Matapos iyon, taong 2019 nang nakapasok na si Christine bilang flight attendant sa Philippine Airlines. At dahil sa kanyang trabaho, lumipat si Christine mula Mindanao papuntang Maynila. Sa social media accounts ni Christine, makikita na masaya at kontento ang dalaga sa kanyang buhay. Mahilig mag-post ng iba't ibang video si Christine sa kanyang TikTok account na mayroong higit 700,000 followers. At sa kanyang Instagram, si Christine ay mayroon namang 141,000 followers. Beauty and brains. Ganyan nga ilarawan si Christine ng mga nakakilala sa kanya. Masasabi nga na wala nang mahihiling pa si Christine dahil tila nasa kanya na ang lahat. Ngunit ang lahat ng mga pangarap ng dalaga ay naglaho sa isang iglap. December 31, 2020, bandang 11:30 ng gabi, tinawagan ni Christine ang kanyang nanay na si Sharon para magpaalam na sasalubungin niya ang New Year kasama ang kanyang mga kaibigang mga lalaki. At sa mga social media account nga ni Christine, makikita na mayroon talaga siyang malalapit na kaibigang mga lalaki. Kasama ng dalaga na nag-check-in sa City Garden Hotel ang kanyang mga kaibigan na si Romel Galido, Ray Angus, Luis De Luma, John De La Sarna at Clark Rapinan. Si JP ang unang dumating sa hotel bandang 11 ng umaga at kumuha ng susi ng hotel sa room 2209. At sa pagdaan nga ng oras, unti-unti nang dumami ang grupo kabilang na ang pagdating ng flight attendant na si Christine. May mga lalaki ding dumating na hindi naman talaga kaibigan ni Christine. Ang mga lalaki kasi ay kaibigan ng mga kaibigan ni Christine at ibig sabihin hindi nila personal na kilala si Christine. Isa nga sa mga lalaki ay kinilalang si Gregorio de Guzman, anak ng singer na si Claire de la Fuente na siyang inimbita ni Romel. Ayon kay Gregorio, unang beses pa lamang niyang nakita si Christine noon. Sumama din sa grupo si John Paul Halili na siyang hotel manager sa City Garden Hotel. Sa kabuuan, 11 mga lalaki ang kasama noon ni Christine habang siya lamang ang nag-iisang babae sa grupo.
At dahil marami sila, nag-book na din sina Christine ng isa pang kwarto o ang room 2207. Ayon sa mga balita, nagpunta muna sina Christine sa mga bar sa poblasyon bago bumalik sa hotel bandang 11:11 ng December 31, 2020. Mayroon namang article na nagsasabing ilang beses na nag-order sina Christine ng alak at pagkain bago simulan ang party. Sa mga video nga na kumakalat online, makikitang nagkakasiyahan sina Christine at ang mga lalaki. Nagawa namang mag-video call ni Christine sa kanyang pamilya para batiin sila ng Happy New Year. At kita nga sa screenshot ng video ang saya sa ngiti ng flight attendant ng gabi na iyon. Ngunit hindi naman inakala ng pamilya ni Christine na iyon na pala ang huling beses na makikita nila ang dalaga. Ang mga sumunod nga na mga pangyayari ay nakunan ng CCTV sa hallway ng 22 floor ng hotel. December 31, 2020, bandang 11:21 ng gabi, lumabas mula room 2209 sina Christine at lumipat sa room 2207. At makalipas nga ang 17 minuto, bumalik sa kwarto ang ilang lalaki kasama si Christine. At January 1, 2021, bandang 2:15 ng madaling araw, lumabas si Christine kasama ang isang lalaki papunta sa room 2207. May dumating nga na room boy at nagdala ng ekstrang kama sa room 2209. At bandang 2:15 ng madaling araw, makikita nga si Christine at isang lalaki na bumalik sa room 2209. Sa mga sumunod nga na minuto, ilang lalaki pa ang nagpalipat-lipat sa room 2207 at room 2209. Pagkatapos, nakita naman sa CCTV si Christina ilang beses nagpabalik-balik sa dalawang mga kwarto. At bandang 5:00 naman ng umaga nang nakita pa si Christina nakikipaghabulan sa isang lalaki sa hallway. At 6:23 ng umaga nang nakita sa CCTV na mula room 2207, binuhat si Christine ng isang lalaki pabalik sa room 2209 at ang flight attendant pa mismo ang nagbukas ng pinto. At bandang 7:00 ng umaga, isa-isa nang nag-uwian ang mga nasa room 2207. At January 1, 2021, bandang 7:30 ng umaga, nang nakita ni Clark si Christine na nagsusuka sa loob ng banyo, kaya naman tinulungan niya ang dalaga. Nabihan si Christine ni Clark na lumipat na lamang sa kama para dun na matulog. Pero nanatili lamang si Christine sa bathtub. Sinabi ni umano ni Christine na ayaw niya sa kama dahil ayaw niyang masukahan ito, kaya naman nanatili lamang siya sa bathtub. At bandang 10:00 nga ng umaga nang nagising si Romel at nakita niya si Christine na nasa bathtub pa din ng room 2209. Ayon nga sa lalaki, natutulog noon si Christine at sinabihan niyang itong lumipat sa kama para makahiga ng maayos. Pero hindi naman sumagot si Christine kay Romel. Sunod ay kumuha si Romel ng unan at kinumutan pa ang dalaga. At pagkatapos noon bumalik na si Romel sa kanyang pagtulog. Bandang 12:00 nga ng tanghali, binalikan ni Romel si Christine sa banyo para gisingin ang dalaga dahil magche-check out na sila sa hotel. Subalit laking gulat ni Romel nang napansin niya si Christine na hindi na sumasagot at hindi na gumagalaw. Bukod doon, hindi na din kaaya-aya ang itsura ni Christine na tila ba wala ng buhay. Pinulsuhan ni Romel si Christine pero wala na siyang naramdamang pulso sa dalaga. Nataranta nga si Romel at agad niyang ginising ang iba pa niyang mga kasama. Binigyan ni na Clark at Gregorio si Christine ng CPR habang nagpunta naman si Romel sa room 2207 para humingi ng tulong sa iba pa nilang kasamahan. Humingi na din si Romel ng tulong sa staff ng hotel. At bandang 12:30 nga ng tanghali, makikita ang isang lalaki na may dalang wheelchair papunta sa room 2207 kung nasaan si Christine. At makalipas nga ang 3 minuto, inilabas na si Christine sakay ng isang wheelchair. Ayon sa mga balita, dinala sa klinik ng hotel ang dalaga. Pero ayon naman sa mga kaibigan ni Christine, napakabagal ng pagresponde ng mga hotel staff nang sila ay humingi ng tulong at wala daw itong dalang medical kit. Kapansin-pansin din na maliit ang wheelchair para sa dalaga. Ayon nga sa hotel staff, tumawag na sila ng rescue sa poblasyon ngunit walang dumating na ambulansya. Dahil dito, ang mga kaibigan na lamang ni Christine ang nagdala sa babae sa Makati Medical Center. Agad namang kinontak ng mga kaibigan ni Christine ang kanyang pamilya para sabihin ang kondisyon ng flight attendant. Subalit kalaunan, si Christine ay idineklara ngang dead on arrival sa ospital.
At ang unang ngang nagpunta sa ospital ay si Doktora Marichi Ramos na family friend ng pamilya ni Christine at tumayong nanay ng dalaga nang lumipat ito sa Maynila. Pinayagan si Doktora Marichi na makita ang labi ng dalaga. Ayon nga sa doktor, napansin niya ang mga pasa sa binti ni Christine, indikasyon na posibleng nanlaban ang babae. Agad namang nagsumbong sa mga pulis si Dr. Marichi at inakusahan ang mga kaibigang lalaki ni Christine na responsable sa pagkamatay ng dalaga. At ang mga lalaking nagdala kay Christine sa ospital ay agad na dinala ng mga pulis sa police station. At kusa namang nagpunta sa police station sina Gregorio. Hindi naman na inabutan pa ng mga pulis sa hotel ang iba pang mga kasama ni Christine sa hotel. At January 2, 2021 nang sumailalim ang labi ni Christine sa autopsy para malaman nga ang lahat ng totoong sanhi ng kamatayan ng flight attendant. At ayon nga sa resulta ng autopsy, walang foul play sa pagkamatay ni Christine dahil ang flight attendant ay namatay dahil sa ruptured aortic aneurysm. Ang aneurysm ay kondisyon kung saan ang malaking ugat na nagmumula sa ating puso ay bumaba sa ating tiyan, lumaki at lumubog. At ito nga ay magiging dahilan para magkaroon ng internal bleeding ang isang tao. At dahil napakalaki ng ugat na ito, maraming bahagi sa tiyan at paa ang sinusuplayan nito ng oxygen at dugo. Ang pagputok nga ng ugat sa bahagi na ito ay delikado at lubhang nakakamatay. Ang aneurysm na ito ay posibleng dulot ng namuong taba sa iyong ugat at pwede ding dahil sa sobrang taas na blood pressure. May mga tao din na may sakit sa ugat at palaging namamaga ang kanilang ugat kaya ito ay humihina. Pwede ring magdulot ng aneurysm ang pagkakaroon ng impeksyon sa iyong aorta. Posible ring magkaroon ng aneurysm ang taong nabangga ng sasakyan. At isa pang sanhi nito ay ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sinabi pa sa medical legal na 150 ml ng pinaniniwalaang dugo ang natagpuan sa tiyan ni Christine. Nakitaan din ang labi ni Christine ng mga pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ayon din sa dokumento, may laceration o sugat sa pribadong parte ni Christine pero magaling na ito bago pa man siya mamatay. At sa dulo nga ng medical legal, sinabi na naimbalsam mo na pala ang labi ni Christine bago pa ito ipa-autopsy. Mula Mindanao, lumuwas nga ang pamilya ni Christine matapos matanggap ang nakakalungkot na balita sa pagkawala ng flight attendant. Hindi matanggap ng pamilya ng dalaga ang resulta ng autopsy report. Sinabi din ni Dr. Marichi na hindi siya naniniwala sa medical legal na inilabas ng mga pulis. At ayon nga sa doktor, hindi dapat magkaroon ng pasa si Christine kung aneurysm ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Naniniwala ang pamilya ng dalaga na pinagsamantalahan ang dalaga ng mga kasama niyang mga lalaki at sila nga ang pumatay sa flight attendant. At dahil sa akusasyon na ito, napuno ng kontrobersya ang pagkamatay ni Christine. At ang tanong nga ng taong bayan, sakit ba talaga ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay o may mga taong responsable sa kanyang pagkamatay? January 3, 2021 nang nagulat nga ang buong Pilipinas nang inanunsyo ng mga pulis na may foul play sa pagkamatay ng dalaga. Isyal nga na idineklara ng mga pulis na si Christine ay namatay dahil pinagsamantalahan siya ng 11 mga lalaki na kanyang kasama sa hotel room bago siya namatay. Ito nga ay taliwas sa una nilang report na aneurysm ang naging sanhi ng pagkamatay ni Christine. Kinasuhan ng mga pulis ang 11 lalaking kasama ni Christine ng kasong pananamantala at homicide. At ayon nga sa mga pulis, nagbago sila ng pahayag dahil pinagbasihan nila ang mga pasa at nakitang likido sa pribadong parte ni Christine na hindi naman nakita sa medical legal ng biktima. At ang mga akusado nga sa pagkamatay ni Christine ay hindi naging cooperative sa mga otoridad. Ayon nga sa nanay ni Christine na si Sharon, lalaban siya hanggang sa huli para managot ang mga lalaki na pumatay umano sa kanyang anak. Samantala, nakatanggap naman ng batikos ang mga kapulisan mula sa mga taong hindi naniniwala na pinagsamantalahan at pinatay si Christine. Dahil ayon sa mga netizens, wala namang patunay o medical report hinggil sa akusasyon ng mga pulis na si Christine ay pinagsamantalahan ng 11 mga lalaki dahil wala naman ito sa unang medical legal. Sinabi nga din nila na posibleng na pressure lamang ang mga pulis kaya nag-iba sila ng statement. At January 4, 2024, ipinahayag nga ng PNP na ang kaso sa pagpatay kay Christine ay case solved na kahit na marami pang kulang sa detalye ng kaso.
Ayon sa PNP, hindi lamang nila inilagay sa medical legal, subalit meron silang nakitang likido sa pribadong parte ng biktima. Sinabi pa nila na 3 sa mga sospek ay nasa kanila ng kustodiya. At ng araw nga na iyon, in-inquest proceeding na ang 3 mga sospek sa Makati City Prosecutor's Office habang patuloy na pinaghahanap ang iba pang mga sospek. Nag-issue naman ng show cause order ang Tourism Department sa City Garden Hotel para sa COVID-19 violation ng hotel. Matapos nilang payagang mag-check-in si Christine at ang 11 mga lalaki sa iisang kwarto. Nang panahon na iyon, 2 tao lamang kasi ang pinapayagan na mag-check-in sa isang kwarto. Kaya naman nasuspendi ang hotel ng 6 na buwan at pinagbayad ng 10,000 pesos bilang multa. At ng araw din na ito, sinabi ng pamilya ni Christine na magsasagawa sila ng isa pang autopsy sa 11 dalaga para patotohanan ang kanilang akusasyon sa 11 mga lalaki. Samantala ay naman sa lahat ng lalaking kasama ni Christine, sila ay miyembro ng LGBTQ kaya imposible na pagsamantalahan nila ang flight attendant. Binigyan naman ng PNP chief noon ang iba pang mga suspect ng 72 hours para sumuko at kung hindi, hahantingin umano nila ang mga sospek. At pinabulaanan nga ng mga pulis ang sinabi ng mga sospek. Ayon sa mga pulis, lalaki pa din daw ang mga akusado kaya hindi imposible na pagsamantalahan nila ang biktima. Naging basehan nga ng mga pulis ang kuha ng CCTV kung saan hinalikan ni Christine ang isa sa mga akusado na si Valentin. Pero ayon sa pahayag ng lalaki, sinabi niya na si Christine ang nag-initiate ng halik na iyon at hindi daw yun ang unang beses na hinalikan siya ng biktima. Sa tuwing nalalasing umano si Christine, hinahalikan niya si Valentin. Hindi naman daw kasi pwedeng basta-basta itulak na lamang ni Valentin si Christine. Idiniin pa ni Valentin na siya ay membro ng LGBTQ at wala siyang gusto sa biktima. At January 6, 2021, nang dinala ang labi ni Christine sa Camp Crame para sa private funeral. Kasabay noon, pinalaya ang 3 sospek na sina JP, Romel at John Paul. Ayon sa prosecutor's office, kailangan muna magpasa ang mga pulis ng resulta ng DNA analysis, toxology report, at histopath examination. Inutos din ng prosecutor's office na ibasura na ang kaso laban sa 3 mga sospek. At kinabukasan inilipad na papuntang General Santos ang labi ng dalaga kung saan siya inihatid sa huli niyang hantungan. Ay naman kay Dr. Marici, sumailalim ang labi ni Christine sa pangalawang autopsy pero ang resulta ay hindi na isinapubliko pa. Pinahayag naman ng PNP na ang isa pa nilang tinitinang anggulo sa pagkamatay ng dalaga ay ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Subalit nagnegatibo naman si Christine sa ipinagbabawal na gamot. Kumalat din ang ekspekulasyon ng mga oras na ito na si Christine ay namatay dahil sa sobrang kalasingan at nagkaroon ng alcohol poisoning. Kasabay nito, inakusahan ng mga lalaking sospek ang Makati Police na pinipilit silang paaminin na sila ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot kaya nila napatay si Christine. Inilabas nga ng mga lalaki ang resulta ng kanilang drug test simula pa ng January 4 hanggang January 11 at ito ay negative. Ay naman sa pamilya ni Christine, nag-file na sila ng complaint na agaran tanggalin sa pwesto si Police Major Sarmiento para sa gross negligence at gross incompetence nito. Sapagkat siya ang naglabas ng medical legal report at death certificate ng biktima. Ay nga sa pamilya de Sera, hindi hiningi ni Police Major ang kanilang permismo na isailalim ang labi ng biktima sa autopsy. Kaya naman tinanggal si Police Major Sarmiento at ang 4 pang mga pulis para sa kababayaan nila sa paghawak ng kaso. Nagpaunlak naman ang ilang mga sospek ng interview at iginit nila na sila ay inosente. Ayon sa kanila, namatay talaga si Christine dahil sa sakit na aneurysm. Sinabi naman ng mga kaibigan ni Christine na kahit kailan hindi nila magagawang saktan ang biktima dahil mahal nila ito bilang kaibigan. Ayon sa kanila, mula 3:00 ng madaling araw hanggang 7:00 ng umaga, paulit-ulit si Christine na nagsusuka. Pabalik-balik daw ang babae sa banyo at bigla na lamang sasalpak sa sahig. At para nga sa kanila, iyon ang dahilan kung bakit na maraming naging pasa si Christine sa binti. Hindi naman naniniwala ang nanay ni Christine na si Sharon sa mga pahayag ng mga sospek. At ayon sa kanya, healthy ang kanyang anak kaya hindi siya naniniwalang may sakit pala ito. Dahil lagi umanong sumasailalim si Christine sa mga medical test sa kanyang kumpanyang PAL.
At January 27, 2021 nang inilabas ng PNP ang medical legal ni Christine. At ayon sa dokumento, namatay si Christine dahil sa natural causes, particular na dahil sa sakit na ruptured aortic aneurysm. Ibig sabihin lamang nito ay walang pumatay sa dalaga. Sinasabi din sa medical legal na mayroon palang hypertension ang biktima. Ayon pa sa dokumento, ang timbang ng puso ng dalaga ay 500 grams na mas malaki kaysa sa normal na 300 grams. Pinabulaanan din ng PNP ang una nilang pahayag na may ipinagbabawal na gamot na sangkot sa pagkamatay ng dalaga. Dahil wala namang nakitang ipinagbabawal na gamot sa room 2209 at room 2207. Mula nga doon, sinabi ng mga pulis na case closed na ang kaso sa pagkamatay ni Christine. Subalit, March 5, 2021, nang nagulat ang publiko na muling pinabubuksan ng Makati Police ang kaso ni Christine. At ayon sa kanila, may natagpo ang likido mula sa lalaki sa kumot sa room 2209 kung saan si Christine ay nasawi. Kaya naman kinasuhan ng Makati Police ang 11 lalaki na kasama ni Christine ng perjury at iba pang mga kaso. At ayon nga sa investigasyon ng mga pulis, ilang beses daw dumaing si Christine sa kanyang mga kaibigan na masakit ang kanyang ulo. Ngunit hindi siya dinala ng kanyang mga kaibigan sa ospital. Kasama din sa kinasuhan si Police Major Sarmiento ng falsification of documents. Kinasuhan naman ng mga sospek ang nanay ni Christine ng libel, slander at cyber libel. At bukod nga sa nanay ni Christine, kinasuhan din nila ang kaibigan ni Sharon na si Dr. Marici, pinsan ni Christine at 2 pulis ng illegal detention, arbitrary detention at unlawful arrest. At April 23, 2021 nang ibinasura naman ng Makati Prosecutor's Office ang kasong pananamantala at homicide sa 11 mga lalaki na kasama ni Christine bago siya namatay dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. At February 7, 2022 nang lumabas nga ang balita na ang lahat ng kaso ng 11 mga lalaki, kampo ni Christine at ng mga pulis ay pare-parehong ibinasura ng korte. Subalit sa kabila nito, hindi pa din naniniwala ang pamilya ni Christine na ang flight attendant ay namatay dahil sa isang sakit. At magpahanggang ngayon, ang publiko nga ay marami pa ding katanungan hinggil sa pagkamatay ni Christine. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.